Quickly after the launch, na-review na namin ang Ford Territory Titanium. Pero ngayon, mas premium na dahil sa Ford Territory Titanium X. Konti lang naman ang differences nila. Pero titingnan natin, worthy ba ang higher price tag kung merong X sa pangalan ng sasakyan mo? I'm your host, Stanley Chi, ang yung senpai ng Turbuhan. Alam nyo na gagawin. Like, subscribe, bell icon. I-follow nyo rin ako sa lahat ng social media platforms. Target natin, 400,000 subscribers before the end of the year. Tara, let's go! Kotse ba? Feel kotse na. Bagong lahat, presyo muna. The Ford Territory Titanium X is priced at 1,599,000 pesos. So tingnan natin, kasi mas mahal ito compared sa previous generation. Tingnan natin kung sulit tong tsikot na to. Sa harap, kamukhang-kamukha ito ng Ford Territory Titanium. Kailangan mo lang talagang silipin at ispatan kung anong pinagkaiba nito, itong Titanium X. Sa gulong, 19-inch itong Titanium X kasi yung Titanium 18 inches lang. Sa gilid, itong power folding side mirrors natin, merong paddle lamp. Tapos, napaka-executive ang datingan nitong sa gilid at sa likod, parehong-pareho pa rin yung Titanium X dun sa Titanium. Ang pinagkaiba lang rito, syempre, powered tailgate. Powered tailgate. Oh, maluwag. Kasyang 3 maleta rito. Syempre, pag tinupi mo yung second row, kasyang mas mahabang mga gamit tulad ng surfboard, malit na kutsyon, at kung ano-ano pa. Pagdating sa makina, pareho pa rin sila ng Ford Territory Titanium. It has a turbo engine na EcoBoost, making 160 horsepower and 248 Nm of torque paired to a 7-speed dual clutch. Ang fuel consumption naman ito pagdating sa city driving ay 8 km per liter at pagdating sa highway, 14 km per liter. Mamaya, testingin uli namin to ni Kuya Cesar. Tito Cesar ata. Kung sa labas, parehong-pareho ang itsura ng Ford Territory Titanium at ang Titanium X. Dito sa loob, ibang-iba siya. Dahil sa ating urban gray perforated seats with domino colors na mas bright tingnan at ang ating center armrest with cup holders. Napakalaking sunroof. Abot na abot dito sa likod. Yan. Meron tayong aircon vents, dalawa, at ang USB port natin. Okay? Pero ang pinaka main difference ay nasa harap. So tara, doon na tayo. Tulad ng nasa second row, dito sa harap ay yung brighter color motif natin. Dahil itong urban gray with domino colors may ventilation because of the perforated seats. At syempre, nakikita niyo itong wooden veneers na paboritong-paborito ni Tito Vincent dahil may siyang sumibak. And yung napakalaking 12-inch digital gauge cluster. Itong manibela natin napapabalutan ng leather. At syempre, itong pinagkaiba rito. Dun sa Territory Titanium, 6 speakers lang. Dito, 8 speakers. So akala nyo ba, yan lang magbago? Hindi, marami pa. Aside from the interior bits, mas malaki ang dagdag sa safety tech ng Titanium X. It has all the advanced driver assist features tulad ng adaptive cruise control with stop and go, auto high beam, forward collision warning, autonomous emergency braking with pedestrian detection, lane departure warning, lane keeping aid, and collision mitigation system. So ngayon, dinadrive na ni Tito Cesar ang Ford Territory Titanium X. I-explain ko lang, kaya siya ang nagdadrive dahil mas matagal niyang hiniram tong tsikot na to. Diba? Para mas fair tayo. Oh, Tito Cesar, kumusta ka dyan? Hello! Yes, Tito Stan. I am doing just fine. Okay lang ako. Tama si Sir Stan. I've been driving the Ford Territory Titanium X for a week. And what I've found primarily is nearly identical siya in handling, in power delivery with the entry-level Titanium. Pero as per our previous review, ang steering feel ng Titanium X is just like the Titanium in that medyo weighted siya. Hindi naman kabigatan, but it makes you feel like you're really driving an SUV, a proper SUV.
very pliable pa naman in the city, which kanina I experienced in heavy traffic. And ngayon, we're driving in relatively less traffic. And yes, finding the seating position, your ideal seating position is also easy thanks to power adjustable seats for the driver. Probably ang pinaka-biggest na advantage ng Titanium X over the entry-level Titanium is yung presence ng advanced driver assist features. Alam mo na yun, yung mga adaptive cruise control, yung mga lane keep assist, pati naman yung entry-level Titanium may blind spot monitoring, but when you're cruising, when you're going out of town, advantage talaga yung adaptive cruise control eh. How about you, Tito Stan? Kamusta dyan sa likod? Kanina Sir Star, tapos Tito Stan. Iba-iba yung pangalan ko sa iyo. Okay naman ang ride comfort ko rito, pare. NVH is very good. Wala akong marinig na ingay mula sa labas. Yes. Kanina may mga nadaanan tayo, no? Tapos yung mga lubak naman, hindi masyadong napapansin. Ayun din pala, ano? Very dampened yung ride, but syempre, dahil sa size niya, meron pa ring slight body roll, which is pretty normal for a vehicle of this size. And ano, Sir Stan, di ba ang entry-level Titanium walang sunroof, di ba? Yes, eto. Abot na abot hanggang dito ang sunroof. Huwag ka lang sasama sa liwanag dahil sobrang bright, di ba? Sinasabi ko, Tito Cesar, no? Meron tayong 4 advantages dito sa Titanium X. Bukod sa iyong steering wheel na nakabalot sa leather, yun yung number 1. Ang pangalawa dyan ay yung napakalaking digital gauge cluster. Ay, oo nga pala. Diba? Ganda. Pangatlo, itong sunroof. At ang pang-apat, syempre, yung mga safety features na binanggit mo. So yun, if you ask me, talagang worth it yung price difference ng entry-level territory at saka top spec Titanium X na 264K. Worth it. Tsaka konti lang naman diferensya. Oh. Safety is a must. Yes. O yan. Again, the Ford Territory Titanium X is priced at 1,599,000 pesos. 264,000 pesos ang difference. O, baka sabihin nyo naman, uy, bakit ang laki ng difference at ang mahal? Sulit ba? Para sabihin ko sa inyo, sulit na sulit yan. Dahil bukod sa leather na steering wheel, yung malaking sunroof natin, vanity lang yan. Pero yung mga safety features natin, ibang usapan yan. Kailangan nyo yan sa panahon ngayon dahil sa dami ng kamoting nagliparan dito sa, sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas. Sila Boss Jacob, Martin, and Vincent, malaking na itulong ng driver assist features sa mga sasakyan nila. Kaya kung ako sa inyo, kung kaya naman ng budget, kunin nyo na itong Territory Titanium X. Kasi I'm sure, pag kaya mong bilhin itong Territory Titanium na mas baba rito, pasok na pasok sa budget niyo yung 264,000 na yan. Konti lang dadagdag nyo sa cash out, di ba? So there you have it. I'm your host Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa inyong lahat na i-follow nyo kami sa lahat ng social media accounts namin, pati ako. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa PhilCoche. Bye-bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? PhilCoche na!